Sabi po sa inyo mga kapamilya, mga kapatid, happy midweek po sa inyong lahat. At tayo po ngayon ay magsisimula na sa ating midweek meeting o sa ating pangkalahating sanlinggong pag-aaral. Ano po? At tayo ay magpapasimula na sa isang napakagandang ating tawag dito, ang ating pag-uusapan. Itutuloy po natin yung tungkol kay Moises. Ano po? Pero bago natin pagpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa kalahating sanlinggo na kami po ay inyong ginabayan, pinantayan, pinunawa at minahal. Patawad din po sa aming mga kasalanang nagagawa. Sa gabing ito, Ama, muli kaming hihiling sa inyo na sana po ay kami kabayan ng inyong banal na Espiritu na kami po ay mag-uusap-usap. Tatalakayin po namin ang tungkol sa istorya ni Moises. Bigyan nawa po niyo kami ng katalinuhan. Pagpalain nawa po ninyo sa amin, pati ang mga nanonood. At ang lahat po hinihiling namin at pinagpapasalamat. Alang-alang po lahat ito sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay. Salamat po sa inyo at tayo po ngayon ay magsisimula na sa ating tatalakayin at sana ay nandiyan na kayo. Okay, tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating gagawin. At ang ating pag-uusapan po ngayon ay makikita po natin ito sa Exodo 3:1 hanggang 22. Ano po? Happy midweek sa inyo dyan sa mga kapamilya natin na nanonood ngayon. Basahin na po natin. Isang araw, binabantayan ni Moises ang mga hayop ng biyenan niyang si Jethro na pari ng Midian. Dinala ni Moises ang mga hayop malapit sa ilang at nakarating siya sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Nagpakita sa kanya roon ang anghel ng Panginoon sa anyo ng naglalagablab na apoy sa isang mababang punong kahoy. Nakita ni Moises na naglalagablab ang punong kahoy pero hindi naman nasusunog. Marahil siya po ay nagtataka kasi nakikita niya yung punong kahoy na nagliliyab talaga. May apoy pero tulad ng nasa screen nyo, hindi ito nasusunog. Ano po? Yan ang sabi sa Biblia. Sinabi niya na kapag tataka talagang nakakabangha, biski tayo po siguro makakita tayo ng gano'n, ay magtataka tayo. Bakit kaya hindi iyon nasusunog? Oo nga naman, pero may apoy. Malapitan nga at nang makita ko, nilapitan niya pala, yun. Nang makita ng Panginoon na papalapit si Moises para tumingin, tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng nagbabagang punong kahoy. Moises. Moises. Sumagot si Moises, narito po ako. Alam niya na Diyos ang tumatawag. Sinabi ng Diyos, huwag ka nang lumapit pa. Pinigilan pala siya. Tanggalin mo ang iyong sandalyas dahil banal ang lugar na kinakatayuan mo. Yung palang lugar na po na yun ay banal. Siya po ay, kumbaga sa ano, marahil ito'y teritoryo ng Diyos. Hindi siya pwedeng magpakita sa tao ng harapan kaya siya gumagamit ng mga bagay-bagay na hindi mapapahabak ang tao. Ang sabi rito, ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham. Natatandaan niyo po yung sinabi ko sa inyo. Si Abraham ay anak si Isaac. Si Isaac po ay yung bulag na tatay na binautismuhan at sabi nga at Jacob, si Jacob na nagsuot ng mabalahibong balat ng hayop para akalain niya na siya ay akalain ni Isaac na si Jacob ay si Esau. Nang marinig ito ni Moises, tinakpan niya ang kanyang muka dahil natatakot siyang tumingin sa Diyos. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon, nakita ko ang paghihirap ng aking mga mamamayan sa Ehipto.
Narinig ko ang paghingi nila ng tulong dahil sa sobrang pagmamalupit na mga namamahala sa kanila. At naawa ako sa kanila dahil sa kanilang paghihirap. Natalakay po natin noong nakaraan na nakita naman ni Moises at tumira siya sa Ehipto na yung talagang mga mamamayan ng Israel ay inaalipin talaga, sobrang pag-aalipin. Ang ginagawa sa kanila ay talagang trabahong hayop. Walang pakialam ang mga Ehipsyo o mga Egyptians kung sila ay mamamatay, basta trabaho. Ang sabi ng Diyos, kaya bumaba ako para iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo at para dalhin sila sa mayaman, malawak at masaganang lupain na tinitirhan ngayon ng mga Kanineyo, Hateo, Amereo, Perizeo, Hiveo at mga Hebuseo. Ano po? Yun ay gustong dalhin ng Diyos ang mga Israelita dyan sa lugar na yan dahil ito ay mayaman, sabi nga, malawak at saganang lupain. Masagana, ano po? Ganyan naman lagi ang gusto ng Diyos sa atin. Tayo ay mapunta sa isang lugar na tayo ay kampante, panatag. Pero kung minsan tayo ang may ayaw tayo ang pumipigil sa kagustuhan ng Diyos. Naalala ka tuloy kapag mayroong relocation ang gobyerno para sa mga tao dito sa mga mamamayan. Mas pinipili nila yung lugar na ang tawag dito ay lugar na squatter, sabihin natin, lugar na squatter dahil masabi nila ay mas okay dito na kami nasanay. Pero ang gusto ng pamahalaan ay mailagay sa isang lugar na kampante, sa isang lugar na maayos, may magandang tahanan. Ganon din ang Diyos. Gusto ng Diyos na tayo ay ilagay doon sa isang lugar na tayo ay hindi mahihirapan. Ano po? Tayo ay magiging masagana. Tulad nga sabi rito, masaganang lupain. Okay. At ang sabi pa ay narinig ko ang paghingi ng tulong ng mga Israelita. Nakita ko kung paano sila inalipin ng mga Ehipsyo. Kaya ipapadala kita sa Paraon para palayain ang mga mamamayan kong Israelita sa Ehipsyo. Mga kapatid, kung tutuusin, may mga nag-iisip siguro sa inyo na bakit kailangan pa si Moises? Kung tutuusin, pwede namang dumirekta ang Diyos kung gusto niyang palayain. Pwede niyang siya ang magpalaya. Isang click lang ng daliri, isang kumpas lang, laya ang mga Israelita. Pero bakit kailangan si Moises? Marahil ay naiisip niyan. Ganito po. Ang Diyos ay gustong gumamit ng kanyang mga nilikha para isalba ang kanyang nilikha. Nakuha niyo ibig ko sabihin. Gusto niya na tayo ay maging kamanggagawa niya. Co-worker. Sabi nga ay co-worker para ipatupad ang kanyang kagustuhan para para matupad ang mga bagay na inalalaan niya para sa mga tao. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya ngayon iba nagtatanong, bakit kailangan pang gumamit ng tao samantalang kayang-kaya naman niya? Yun po ang sagot. Kailangan niya ng kamanggagawa. Okay. Pero sinabi ni Moises sa Diyos, sino po ba ako para pumunta sa Paraon at ilabas ang mga Israelita sa Ehipsyo? So natatakot si Moises, nangangamba siya. Sino nga ba naman siya para palabas ang mga Israel at kakalabanin niya ang Paraon? Ang Paraon na makapangyarihan sa Egypt o sa Ehipto? Sabi niya, who I am? Sino nga ba ako? Pero ito yung sagot ng Diyos. Sinabi ng Diyos, sasamahan kita at ito ang tanda na ako ang nagpadala sa iyo. Sasamahan siya ng Diyos. Napakaganda naman Sasamahan siya ng Diyos. Kapag nailabas mo na ang mga Israelita
sa Ehipto, sasabahin ninyo ako sa bundok na ito. Kita nyo? Sasamahan. Sasamahan niya si Moises. Ano? Mga kapatid, mga kapamilya, mga kaibigan, napakasarap sigurong kasama ng Diyos. Pero kung minsan, kapag tayo ay may tungkulin, kapag tayo ay may kailangan gawin, nangangamba tayo, ano ba ang sasabihin ko sa tao? Wala akong alam. Hindi ko alam. Wala akong talent sa ganun. Pero alam nyo ba na may pangako ang Diyos? Basahin natin sa Lucas 17. 12, 1 hanggang Lucas 12, 11 hanggang 12. Ang sabi rito, kapag dinala nila kayo sa mga sinagoga at sa harap ng mga pinuno at may kapamahalaan, huwag kayong mabalisa kung paano o kung ano ang inyong isasagot. O kung ano ang inyong sasabihin. Sabi ng Diyos, huwag tayong matakot kung tayo ay dadalhin doon. Ang sabi sa 12, ito ay sapagkat ituturo sa inyo ng banal na Espiritu sa oras ding yun ang kinakailangan ninyong sabihin. Napakaganda po. Susugo niya yung kanyang banal na Espiritu para turuan tayo kung ano ang isasagot. Napakaganda. Napakagandang biro nyo ang sasagot natin ay, kung halimbawa makaharap tayo ron, ay isasagot natin ay galing sa Diyos. Ang sabi nga sa 2 Timoteo 1:7, sapagkat hindi tayo binibigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Ano po? Dapat hindi daw tayo matatakot. Sapagkat ang ating kasama ay ang Diyos kahit saan tayo pumunta at lalo na ang pakay natin ay para ipakalat ang kanyang banal na salita. Ang sabi pa rito, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Biro nyo, pag tayo ay mangangaral, bubulungan tayo ng banal na Espiritu, hindi tayo matatakot. Magtiwala tayo sa Diyos. Ang sabi ay, kundi kapangyarihan ng pag-ibig at kahusayan. Hindi lang basta salita, mga kapatid. Kahusayan. Huwag tayong matatakot. Ang kailangan ng focus natin ay nandoon sa harap ng ang tiwala natin ay nasa Panginoon. Merong isang istorya na nangyari sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Nang si Pedro, si Pedro ay nasa daong o nasa bangka, nakita niya ang Panginoong Hesus na lumalakad sa tubig. Ang sabi niya, Panginoon, ikaw ba yan? Oo, sabi ng Panginoon. Maari bang paparianin mo o papuntahin mo ako sa harapan mo? Ang sabi ng Panginoon, Pedro, halika. Noon lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig kasama ng Panginoon, sinasalubog niya ng Panginoon, ang kanyang focus ay nakatuon lang. Ang mata niya ay nakatuon sa ating Panginoong Hesus. Hindi siya natatakot. Tiwalang-tiwala siya, kaya siya ay nakapaglakad sa ibabaw ng dagat. Ano po? Pero nung nakita na niya na ang kanyang tinutuntungan ay malalim pala, nasa ibabaw siya ng tubig naglalakad, at lumingon siya sa kanyang mga kasamahan, nakita niyang malayo-layo na, ay nawala ang kanyang focus sa Panginoon. At ito ang nangyari. Siya ay lumubog. Sabi ng Panginoon sa kanya sa Mateo 14:31, O ikaw nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Ayun. Kapag tayo ay may gagawin, kapag tayo ay may balak na lalo't lalo na ito ay missionary work. Ano po? Huwag tayong mag-aalinlangan. Sasamahan tayo ng Diyos. At sabi nga ay magtiwala tayo sa Kanya. Tuloy po natin yung kay Moises. Ang sabi ay, sinabi ni Moises sa Diyos, kung sakali bang pumunta ako ngayon sa mga Israelita at sasabihin ko sa kanila na ang Diyos ng kanilang mga ninuno ang nagpadala sa akin para iligtas sila. Magtanong sila sa akin, ano ang pangalan niya? Itatanong daw kung anong pangalan ng Diyos. Ano po ang isasagot ko sa kanila? Tanong ni Moises. Sumagot ang Diyos kay Moises. Ang sabi ay, ako nga ang Diyos na ganoon pa rin. Ito ang isagot mo sa kanila. Ang Diyos na ganoon pa rin ang nagpadala sa akin. Okay. Yun ang Diyos na dapat sasabihin ni Moises at wala nang iba. Sabi sa 15,
Sinabi pa ng Diyos kay Moises, sabihin mo ito sa inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac, at Jacob ang nagpadala sa akin sa inyo, kikilalanin ako sa pangalan ng Panginoon magpakailanman. Ano? Napakaganda po. Ipakikilala ni Moises ang Diyos na Diyos ang nagpapasundo sa kanila. Kailangan kausapin niya si Paraon at alam niya na siya ay papatnubayan ng Diyos. Diretso po natin ang basa. At sinabi pa ng Panginoon kay Moises, lumakad ka at tipunin ang mga tagapamahala ng Israel at sabihin mo sa kanila, gusto ng Diyos ay mitingin. Mitingin yung mga elders ng Israel. Ano po? At sabihin sa kanila, ang Panginoon, ang Diyos ng ating mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob ay nagpakita sa akin at nagsabi na, binabantayan ko kayo at nakita ko ang ginagawa ng mga Ehipsyo sa inyo. Kita nyo? Kailangan niyang mitingin. Kaya tayo sa loob ng simbahan, kailangan nagmi-meeting tayo. Kaya nga tayo mayroong meeting ng Sabbath School, meron tayong meeting ng Divine, meron tayong meeting ng midweek, meron tayong meeting ng Biyernes o Sabbath night, tinatawag nating Vesper. Okay. Nangako ako na palalabasin ko kayo sa Ehipsyo kung saan naghihirap kayo at dadalhin sa maganda at masaganang lupain. Ang lupain ng mga Kanineo, ito po yung Kanaan. Kanineo, Heteo, Amoreo, Periseo, Hibeo, at mga Jebuseo. Kita nyo? Yun ay lupain ng napakasagana. Pag-aaralan po natin yan sa mga susunod na kung ano ang klase ang lupain na yun. Pero ito po ay medyo mahaba-haba pang talakayan. Kaya pagpapatuloy natin. Kayo po ay parang nanonood na ngayon ng pelikula na The Ten Commandments. Ano po? Kaya lang, ang pagkakaiba nila, ito sa atin talaga ay biblical. Walang adlib, walang dagdag. Tayo po ay gumagamit ng salita ng Diyos na binabasa natin isa-isa. Kaya kung napapansin nyo, ito po ay binabasa ko para maintindihan nyo kung ano ang nasa loob ng Biblia. Basahin natin sa 18. Pakikinggan ka ng mga tagapamahala ng Israel. Yun nga po yung mga leaders at mga elders. At pagkatapos pumunta kayo ng mga tagapamahala ng Israel sa hari ng Ehipsyo at sabihin sa kanya, nagpakita sa amin ng Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo. Kaya kung maaari, payagan niyo muna kaming umalis ng 3 araw papunta sa desyerto para maghandog sa Panginoon. Ang sabi sa 19, pero alam kong hindi kayo papayagan ng hari ng Ehipsyo maliban na kung mapipilitan siya. Ayun. Alam ni Moises na hindi papayag yung hari pero kailangan gagamitan ng puwersa. Ano? At papaano naman puwersa ang gagamitin nila? Gagamitin ni Moises. Samantalang hari yun, marami siyang hukbo, marami siyang sundalo. Papaanong puwersa ang gagamitin o gagawin nila? Anong strategy? Basahin natin sa 20. Kaya parurusahan ko ang mga Ehipsyo sa pamamagitan ng mga himalang gagawin ko sa kanila. Uubra ba sila sa Diyos kung hindi sila papayag? Ang sabi mga himala. Ano kaya ang mga himalang ito? At pagkatapos noon, papayagan na niya kayong umalis. Ano kaya ang himalang yon? Aabangan po natin yan sa mga darating na araw. Diretso natin ang basa. Magiging mabuti sa inyo ang mga Ehipsyo at pababaunan pa nila kayo sa pag-alis ninyo. Uy, maayos ah. Ang mga Israelitang babae ay manghihingi ng mga alahas na pilak at ginto at mga damit sa mga Ehipsyo. Sa mga kapitbahay nilang Ehipsyo, ay may mga kapitbahay pala silang Egyptian. At mga babaeng bisita nito. Ipapasuot ninyo ang mga bagay na ito sa inyong mga anak. Sa pamamagitan nito, masasamsam ninyo ang mga ari-arian ng mga Ehipsyo. Napakaganda po. Napakagaling na strategy. Ito po ay natapos natin ng chapter 3. Chapter 3 ng Exodus.
sa susunod na Biyernes, sa Biyernes na darating, tayo po ay makakatunghay ng isa na namang magandang istorya. Continuation po ito. Continuation to. At uunti-untiin natin para lahat ay maunawaan natin. Diyan po nagtatapos ang ating chapter 3 ng Exodus. Kaya mga kapatid, mga kapamilya, tayo po ay nasa kalagayan na parang nanonood ng sine. Pinapanood po natin ang kasaysayan ng Moises. Sa darating na Biyernes, alas 7, ay magpapatuloy tayo sa ating mga pinag-uusapan at sana naiintindihan nyo para pagdating ng araw, alam nyo ang mga pinag-uusapan natin. Ano po? At happy midweek sa inyong lahat. At mga kapatid, yung iba ay palagay ko bakasyon na. At tayo po muna ay mananalangin bago tayo magbatian. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa isang napakagandang istorya na aming kinasasabikan. Na sana po ang istoryang ito ay maging inspirasyon po namin sa buhay. Pagpalain na po ninyo ang bawat sa amin ng mga nagsipanood, ang mga nagsipakinig. Nawa Ama, ang mga taong ito ay biyayaan nawa po natin ninyo ng isang matalino at malakas na pangunawa upang habang binabasa po namin ang inyong banal na salita, sila po ay nakakaunawa at gayon din po ako. Hinihiling din po namin sa inyo na sana ay magsigaling na po ang mga may karamdaman, lalo-lalo na po ang aming kapatid na si Brother Jerry Policarpio sa kanyang dinaramdam na sana po ay gumaling na po siya. At nawa Ama, ang aming mga pagsamba ay biyayaan nawa po niyo kami ng isang matintiban at solemning pagsamba, lalo na po sa darating na Sabado na may gaganaping fellowship. Pagpalain nawa po niyo ang mga taong magsisiganap at magsisigalo doon. Gayon din po kami na may iwan sa aming mga local churches. At gayon din po, Ama, ang mga gustong lumapit sa inyo, ipagpalain nawa po ninyo. Maraming salamat po sa inyo at patuloy kaming nagtatagubilin sa aming mga buhay araw-araw sa kalahati pansanlinggo at sa aming pagpapahinga ngayong gabi. Ang pagpapalat biyaya nawa ay sumaamin at ang inyong bendisyon sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Muli po ay maraming salamat sa inyo, sa mga nanonood, sa mga taga-subaybay ng ating programang ito na ang programang ito ay marami na po ang nanonood. Ano po? At pakishare na lang po sana at para mapanood din po ng mga friends nyo na hindi ko friends. Natutuwa nga ako sa isang mag-asawa na si Jonathan at si Kat na habang ako daw po ay naka-live, replay na nga lang po, replay dahil sa araw nila niloud speaker pa nila, nag-Bluetooth speaker sila para nadidinig ng para nadidinig daw ng mga kliyente nila na nagpapagawa ng sasakyan. So, maraming salamat sa inyo sa pag-share nyo at ito po ay nagiging kabahagi kayo sa gawain ng Diyos. Maraming salamat po at ang pagpapalat biyaya ng Panginoon ay sumaatin hanggang sa muli. Ito po ang inyong lingkod at magandang gabi sa inyong lahat.